Yes, good morning sa inyo dyan, Hazel. Good morning, Pilipinas. Ngayon po ay makakasama natin si Mr. Joey Figuracion, na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Figuracion. Good morning, Miss Amor, at sa ating mga kababayan, magandang umaga po. Mr. Figuracion, kamusta na po ba ang lagay nitong low pressure air na binabantayan po natin sa labas ng ating area of responsibility? Sa mga oras na ito po ba, meron pong naganap na pagbabago ba dito? At ano po ba magiging epekto nito sa magiging lagay ng ating panahon sa mga susunod na mga oras? Yes, Miss Amor, itong low pressure area actually ay part yan ng Intertropical Convergence Zone kung saan ang axis nito ay below equator na. At itong trough lamang niya ang naapekto sa ating bansa o itong extension ng kanyang sirkulasyon. At yan ang bibigay ng kaulapan dyan sa Mindanao. At dahil sa epekto nito, asahan natin na magkakaroon ng pag-ulan yan dyan sa Mindanao o ibang bahagi ng Mindanao. Although ang inaasahan natin na Miss Amor na hindi naman ito maaaring maging bagyo at maaaring pumasok ng PAR dahil nga below equator ito at imposible nang pumasok yan ng PAR dahil malakas nga itong amihan natin at itong easterlies din at itong mga factor na ito ay hindi favorable para magkaroon tayo ng inclement weather system o low pressure area na papasok sa ating Philippine area of responsibility. Eto naman po, Mr. Figuracion, dahil patuloy pa rin po sa pag-ira itong hanging amihan, ay kamusta naman po yung lagay ng ating mga karagatan? Nadagdagan po ba yung mga lugar na apektado nitong babala ninyo na gale warning? Saan-saan po ba ito? Yes, Ms. Amor, actually nadagdagan nga ang ating gale warning at dahil nga lumalakas lalo itong ating amihan. At nakataas na yan dito sa Batanes, Calayan, Babuyan at sa northern coast itong Ilocos Norte, northern coast ng Isabela at dyan sa northern coast itong Cagayan. At sabi ko nga, nadagdagan yan at dyan bumaba palalo itong ating sakop at kasama na itong Camarines Provinces, eastern coast itong Albay at eastern coast itong Sorsogon at kasama na itong eastern coast ng Quezon including Pulilio Island at dyan sa bahagi nitong Aurora. So asahan natin na dahil na may nakataas ang gale warning ay mapanganib sa ating mga kababayang mandaragat lalong-lalo na itong gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat dahil umaabot pa rin sa 4.5 meters ang wave height dyan. At dahil ayon po sa inyong forecast na nabanggit kanina, ito pong province po ng Aurora at ng Quezon ay makakaranas po ng moderate to occasionally heavy rain showers and thunderstorms. So medyo may kalakasan po yung mga pag-ulang mararanasan nila. So ibig sabihin po ba nito, buong araw po ba nilang mararanasan yung mga pag-ulan na ito? Ano po ba yung mga dapat nilang asahan? Yes, Mr. Although itong cloudiness dyan ay maaasahan niya na buong araw mayroong mga pagkaulapan na maranasan sila. Pero asahan naman na hindi tuloy-tuloy itong mga pag-ulan. Pero paabiso pa rin natin sa ating mga kabayan, lalo dun sa mga elevated areas na kung saan nakatirik ang kanilang mga tahanan, magiging alerto po doon sa mga posibleng pagguho ng lupa. At eto naman, kanina nabanggit mo ang tungkol dito sa paglakas itong hanging amihan. So patuloy pa nga itong nag-e-enhance, ano? So kahapon po, ano po ba yung naitala natin na pinakamababang temperatura dito po sa ating bansa sa araw po yan ng Miyerkules? Yes, Mr. Amor, unang-ulang na nga dyan itong bahagi ng Northern Luzon dahil patuloy na nakapekto sa atin itong amihan kung saan itong hanging amihan ay nanggaling yan doon sa winter side o doon sa mga lugar na may winter season sa ngayon. At dahil nga ito pong bahagi ng Basco ay umaabot yan sa naitatala dyan ng 18.8 degrees Celsius at samantala dyan sa Malaybalay daw. Although Mindanao ito ay may mataas naman kayang elevation at umaabot po sa 18.2 degrees Celsius. At dyan sa Baguio nangunguna pa rin nasa 15.5 degrees Celsius. Okay, ayan po, patuloy po nating babantayan itong lagay ng ating mga temperatura dahil nga po nabanggit ni Mr. Figuracion na patuloy po sa paglakas ng hangin amihan. So ibig sabihin po nito talaga po nga patuloy rin pong lalamig ang ating panahon, lalong-lalo na po kapag gabi o kaya naman po ay sa madaling araw. And last question na lamang, Mr. Figuracion, bukod po dito sa low pressure area na nabanggit mo kanina na malapit nga po dito sa may equator, meron pa po ba tayo na mamataan na panibagong weather disturbance na posible pong pumasok at makaapekto sa ating bansa sa mga susunod pang mga araw? Yes, more magandang balita pa rin naman sa ating mga kababayan dahil wala naman tayo namamataan na anumang sama ng panahon na maaring pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat asahan pa rin natin na itong mga maliliit na pag-ikot o itong maliliit na vortex na dyan sa may equator na dulot nitong ITCC ay makaapekto itong trough niya o extension ng kanyang sirkulasyon. So asahan natin na mayroon tayo nitong makakibat na epekto itong trough ng low pressure area. At hindi naman na
hindi naman stationary itong mga low pressure area at umaalis yan. At may panibagong ulit na darating. So, anasahan natin na in coming days ay meron pa rin itong epekto dyan sa Mindanao. Okay, maraming salamat po Mr. Joey Figuracion sa binahaging impormasyon tungkol sa lagi na ating panahon. Meron ka na lang po ba mga reminders para sa ating mga viewers? Ipatuloy pa rin po natin yung advocacy natin na yung information dissemination ay importante po sa ating mga bayan. So sa may mga internet access po, maaari nilang i-view ang aming website sa www.pag-asa.dust.gov.ph dahil andun din po ang ating mga weather update. At maging sa Panahon TV ay nandun din po. At magandang umaga. Natunghan nga po natin si Mr. Joey Figuracion, na weather forecaster ng Pag-asa. Magbabalik po kami matapos ang isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Back to studio.